Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Magpinsang sakay ng motorsiklo bumangga sa pampasaherong jeep sa Mangaldan, Pangasinan. Isa ang patay. Pulis, sugatan matapos pagsasaksakin ng sospek sa pagnanakaw. Sospek, patay matapos mabaril ng pulis. Double parking sa Perez Boulevard, Dagupan City, mahigpit na ipinagbabawal ngayong tuloy-tuloy ang drainage construction. At ngayong Disyembre, Christmas vibes, ramdam na sa iba't ibang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong Lunes hinggil sa nakaambang oil price adjustments. Abiso po para sa mga bibili ng panlutong LPG ngayong buwan, may taas presyo ang Petron simula kahapon December 1. 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada kilo. Katumbas niya ng 13 pesos and 20 centavos sa kada kilogram o 11 kilogram na tangke. Ito na ang ika-6 na sunod na buwan na may taas presyo sa LPG. Abiso naman sa mga motorista dahil may paggalaw din po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas, December 3. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may dagdag na 90 centavos sa kada litro ng gasolina. May bawas naman na 20 centavos sa kada litro ng diesel, habang 40 centavos na bawas din sa kada litro ng kerosene. Double parking sa Perez Boulevard sa Dagupan City, mahigpit na ipinagbabawal ngayong tuloy-tuloy ang drainage construction. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang ginagawang paninita at pag-i-issue ng citation ticket ng POSO sa mga motoristang lumalabag sa umiiral na no double parking policy sa lungsod ng Dagupan. Ngayong ginagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang drainage sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City, bahagi nararanasan ng pagsikip sa daloy ng trapiko, lalo na sa mga lugar kung saan nakaposisyon ang mga heavy equipment na ginagamit sa drainage construction. Munting days. Batid ng POSO ang nararanasang traffic build-up sa Perez Boulevard, lalo na kapag rush hour o uwian ng mga estudyante at empleyado. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang double parking sa lugar. Kasi yung mga ano naman diyan, hindi pa ginawa yung harap nila para makapag-parking pa. Pero ang problema, ang ginagawa, mismo sa may karsada na sila nagpa-park. Sang-ayon naman ang mga motorista sa implementasyon ng no double parking. Dapat daw talagang sitahin ang mga lumalabag dito, lalo pat dumadagdag ito sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko. Kumisikip ang daan ba doon? Kumusta pagbiyahe kayo sa mahirap? Mahina muna. Bukod sa implementasyon ng no double parking, nagdagdag na rin ang traffic enforcer sa Perez Boulevard para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Sa ngayon, nananatiling two-way ang Perez Boulevard. Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan dito nga sa kahabaan ng Perez Boulevard. Actually, ayon sa POSO, ay walang namomonitor na traffic build-up sa mga oras nga na ito. At mayroong nakaantabay na 6 hanggang 7 na mga traffic enforcer sa kahabaan ng Perez Boulevard para matiyak na tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan at maiwasan yung traffic build-up dito sa Perez Boulevard. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nakalagak ngayon sa kanilang bahay sa barangay Binagbag, Angat, Bulacan ang mga labi ng mga mag-iinang sina Angeline Herrera at 2 anak nito na 6 at 2 taong gulang matapos na madaganan ng truck ang sinasakyan nilang L300 van. Nangyari ang aksidente sa Sitio Tugatog, barangay Marungko, Angat, Bulacan noong nakaraang Miyerkules, November 27. Ayon sa investigasyon, parehong binabagtas ng truck na kargado ng mga lupang panambak at L300 van ang matarik na kalsada nang mawalan ng kontrol ang driver sa kanyang minamanehong truck. Sinubukan pa raw na magpreno ng driver ng truck pero tumaob ito hanggang sa madaganan ng truck ang sasakyan ng mga biktima. Agad na dinala sa Norsagaray Public Hospital ang mga biktima. Idinektarang dead on arrival ang mag-ina habang nakaligtas naman sa aksidente ang kanilang padre de pamilya. Nauwi sa areglo ang insidente.
Isang pulis sa Binalonan, Pangasinan ng sugatan matapos na pagsasaksakin ng sospek sa pagnanakaw. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Sugatan ng isang pulis matapos siyang pagsasaksaki ng isang sospek sa pagnanakaw sa isang grocery store sa Binalonan, Pangasinan alas 2 ng madaling araw noong Sabado. Sa pagresponde ng mga pulis, tumakbo raw ang mga sospek kaya hinabol sila ng otoridad. Napunta raw sa madilim na iskinita ang isa sa mga sospek nang bigla na lang daw sunggaban ng saksak ang humabol na pulis. Nagpambuno sila, nasaksak na unang sinaksak yung pulis natin, kaya pinagtanggol yung sarili niya hanggang sa man-neutralize yung suspect. 3 saksak sa dibdib at likod ang tinamo ng pulis na nakilalang si Police Master Sergeant Heribert Plares, edad 40. Dinala siya sa ospital. Agad naman siyang binisita ng mga opisyal ng Pangasinan Police Provincial Office. Nasa stable na condition sa ngayon, nagpapagaling sa ospital. Nakatakdang bumisita si Police Regional Director Brigadier General Lou Evangelista kay Plares para gawaran ng medalya ng sugatang magiting. Tinayak ng PNP na ibibigay ang karampatang tulong para sa bayaning pulis. Inirekomenda rin para sa promosyon si Plares. Samantala, sinigurado rin ng PNP na nasunod ang wastong police operation procedure sa insidente na ikinasawi ng sospek. Patuloy na tinutugis ang isa pang nakatakas na sospek kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao. 1 North Central Luzon. 17 anyos na lalaki sa Kalasyaw, Pangasinan, 10 araw nang nawawala. Sundan sa report. Labis ang pag-aalala ng pamilya de Vera sa Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. 10 araw na kasing nawawala ang kanilang kaanak na si John Lloyd de Vera, 17 taong gulang. Kwento ng tiyahin ni John Lloyd na si Aling Jocelyn, pasado alas 11 gabi ng November 23. Nagpaalam lamang daw ang binata na pupunta sa pinakamalapit na convenience store. Subalit matapos ang ilang oras, hindi na nakauwi si John Lloyd. Lumalabas naman po siya pero bumabalik din siya kaagad. Kaya lang nagtataka kami yung gabi na yon, bakit hindi po siya bumalik? Kasi naabangan ko siya lagi pag dumadaan siya eh. Sa pakikipag-ugnayan ng pamilya de Vera sa barangay at mga pulis, nabatid na may 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang nakausap umano ni John Lloyd malapit sa gilid ng convenience store. Bumalik pa raw ng establishmento ang 2 lalaki pero hindi nakasama si John Lloyd. Gusto ko lang may balik nila yung anak ko. Nung gusto ko parang away na po, ibalik na po yung anak ko. Hindi ko alam kung anong wala naman siyang tinikwento sa akin. Kasi pag umaalis po sir, nagpapaalam sa akin. Huling nakita si John Lloyd suot ang isang itim na t-shirt, jersey shorts at nakatsinelas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagkawala ni John Lloyd. Iniimbestigahan at tinutukoy ng PNP ang ilan sa mga kaibigan ni John Lloyd na sinasabing nasangkot kamakailan sa isang carnapping ng motorsiklo sa bayan. Ito yung pinagtutunan namin ng pansin ngayon. Kumbaga baka sakaling nagkita or naisama uli ng kaibigan niyang ito na kakalaya lamang. Samantala, paalala ng otoridad lalo na sa mga kabataan na iwasan ng paglabas at paggala tuwing 10 oras ng gabi. Kasama si Jing Dakanay, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magpinsang sakay ng motorsiklo bumangga sa pampaserong jeep sa Mangaldan, Pangasinan. Isa ang patay. Tutukan sa report. Dead on arrival ang isang motorcycle rider habang naputulan naman ng paa ang kanyang pinsan habang angkas sa motorsiklo. Ito'y matapos silang sumalpok sa pampasaherong jeep sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan kahapon. Nakilala ang rider na si Michael Naraha, 32 taong gulang, at pinsan niyang si Chester Sarmiento, 28 taong gulang. Sa investigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo sa kahabaan ng National Highway. Nag-overtake ang motorsiklo at sumalpok sa gilid ng pampasaherong jeep. Sa lakas ng impact, natanggal ang reserve tire ng jeep na tumama pa sa isang tricycle. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver matapos tamaan ng gulong ng jeep. Hindi naman nasaktan ng driver ng jeep. Yes sir, nakainom. Yes sir, sa impact po kasi niya sir, yung sa jeep, hindi po kasi basta-basta matatanggal yun sir kung medyo mabagal ka lang o takbo lang ng 60 sir. Kaya tingin namin sir, medyo mabilis po ito sir. Galing daw ang magpinsan sa Dagupan City at pauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Labis ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima, lalo pat naiwan nito ang 2 niyang maliliit na anak. Kasama yung pamangkin ko din, yung isang pamangkin ko naputol ang isang paa. Sabi ko sa mga anak ko,
kung magkano ang ibigay kasi mahirap din ang buhay niya. O di bahala na kung magkano ibigay nila kasi talagang wala ako. Nag-independent yung anak ko kaya wala akong pira ngayon kapos talaga. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Matapos ang halos 10 oras na lakaran, natunto ng operatiba ang taniman ng marijuana sa bulubunduking bahagi ng barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Bago pa marating ang plantasyon, nakatakas na raw ang mga cultivator ng marijuana na nakatunog sa pagsalakay ng mga operatiba. Inabutan ng mga operatiba ang mga tanim na marijuana na pwede nang anihin, mga tuyong marijuana, seedlings at fertilizers. Pinagbubunot ang mga tanim na marijuana at agad na sinunog sa lugar. Umaabot sa mahigit sa 2 milyong piso ang halaga ng marijuana. Nagsimula ng tumanggap ang Calasiao Fire Station ng aplikasyon mula sa mga gustong magbenta ng paputok sa bayan. Ilan sa requirements na kailangang isumite ng aplikante ay ang business permit, police clearance at mga safety permit. Dadaan muna sa seminar ang mga aplikante bago sila payagang makapagbenta. Tiniyak ng otoridad na magiging maayos at ligtas ang pupwestuhan ng mga magbebenta ng paputok. Ipinaalala rin ng otoridad kung ano ang mga paputok na bawal ibenta. Dapat po talaga natin tiniyan na huwag talagang gamitin yung mga pinagbabawal na paputok kasi ito po yung makakakos ng hindi lang injuries na nagiging problema ng karamihan lalo ng mga nasusugatan. Pagkain ng mga gulay, sikreto ng isang centenarian sa Dagupan City sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Atin siyang kilalanin sa report. Dating tindera ng mga pagkain at prutas sa harap ng eskwelahan si Lola Petronila Suarez na taga-barangay Karanglaan, Dagupan City. Marahil dito raw nagsimula ang pagkahilig niya sa pagkain ng gulay at isda na isa sa mga sikreto niya sa mahabang buhay. Kamakailan ay nagdiwang siya ng kanyang ika-100 taong kaarawan. Ipinanganak siya noong October 25, 1924. 4 ang anak ni Lola Loleng at 9 na ang kanyang apo at 15 naman ang apo sa tuhod. Nanirahan siya sa San Fabian, Pangasinan malapit sa dagat. Sariwang hangin daw ang kanyang nalalanghap noong bata pa siya na nakadagdag sa kanyang masiglang pangangatawan. Salamat, nandun kinidilay ko. Mabayang ni. Mamangala ba, mamangala na sira. Pagamat mahina ang pandinig, matalas pa ang paningin ni Lola Loleng pero wala siyang iniinda ni isang sakit. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil nung mga bata pa kami, mga apo niya, hindi kami pinabayaan, nalagaan. Dahil sa pagiging centenarian, kinilala siya ng lokal na pamahalaan at binigyan ng cash incentive. Ang birthday wish ko kay lola ko, medyo tatagal pa yung buhay niya. Napakaswerte nga ni lola ko dahil sa edad bilang ganyan, naabot pa niya eh. Sabi nga nila, age is just a number at kalabaw lang ang tumatanda. Isang patunay si Lola Loleng sa mga pinagpala ng mahabang buhay. At habang may buhay, may pag-asa. Mga katagang biyaya na kung ituring ni Lola Loleng. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Sistema sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program nais umanong maayos ni Senator Amy Marcos. Narito ang report. Nais ni Senator Amy Marcos na ayusin ang sistema ng AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program na ipinatutupad ng DSWD. Pero nilinaw ni Marcos na hindi tatanggalin ang ayuda at hindi rin siya tutol na dagdagan ang pondo para sa programa. Kailangan lang daw na malinaw ang panuntunan kung sino ang pwedeng tumanggap o ang mga benepisyaryo. Minsan, hindi natin naintindihan yung AKAP kasi walang masyadong sinasabi, kundi sabi lang doon, yung kulang ang kinikita. Sa atin lang, sa inflation ngayon, sa mga presyo ng bilihin ngayon, lahat kulang ang kinikita. Abay, napakalabo yata ng guidelines na yan. Alinsunod sa Memorandum Circular, ang AKAP ay isang programang nakatuon sa pagbibigay ng iba't ibang klase ng tulong pinansyal para sa mga individual na manggagawa o empleyadong mababa ang kita at hindi hihigit sa itinakdang minimum na sahod na higit na naapektuhan ng inflation. Gayon din ang mga hindi napapabilang sa regular na programa para sa maralita o mahihirap na populasyon. Samantala, tuloy ang pagsusulong ni Senator Amy sa 6-year term para sa mga opisyal ng barangay, kabilang ang Sangguniang Kabataan o SK. Nakatakdang talakayin sa Senado ang panukala bukas. Ayon sa Senadora, medyo nagkakasundo na raw sila ng mga kapwa senador sa pag-extend ng termino ng mga opisyal ng barangay. Miski yung COMELEC, medyo umaangal na. So hopefully, matuloy na yan. Aaminin ko, may konting problema talaga. At yung SK, hindi magkasundo sila mismo. At hindi naman na
Hindi naman mahirap intindihin kasi kung tutuusin mo, yung 6 years para sa mga SK, medyo mabigat dahil mag-aaral pa yan sa ibang lugar. Dahil sa sunod-sunod na hagupit ng bagyo sa bansa, iminumungkahi ni Senator Amy na magkaroon ng iisang otoridad o departamento pagdating sa disaster response. Coordinating body lang kasi ang NDRRMC kaya atrasado ang pagresponde sa mga sakuna. Tatawag pa sa DND, tatawag pa sa DA, tatawag sa Public Works. Ang daming tinatawagan, tapos yun, tatawag na naman kay Presidente. Samantala, sang-ayon naman si Senator Amy na dagdagan ang pondo ng Office of the Vice President lalo na sa social benefits o social services. Umaas ang senadora na maisasaayos lahat ang mga pangangailangan ng bawat ahensya ng gobyerno. Huwag tayo nadadaan sa politika, yung tama lang ang gawin natin. Si Senator Marcos ay nagsilbing pangunahing bisita o panauhing pandangal sa pagbubukas ng kapistahan ng Urdaneta City sa Pangasinan. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Samantala, Santa Claus Village dinarayo sa Narvacan, Ilocos Sur. Silipin sa report. Patok na pasyalan ang Christmas Village na ito sa Narvacan, Ilocos Sur kung saan makikita ang iba't ibang dekorasyong Santa Claus. Tadtad din ang LED lights na mistulang Disney Wonderland ang dating. Mga bata ang karamihang pumapasyal lalo na tuwing gabi. Sa Paway, Ilocos Norte, excited na inabangan ang taunang pagsisimula ng Narimat a Pascua, Joyful Symphony of Lights kagabi sa harapan mismo ng UNESCO World Heritage Site na St. Augustine Church. Inspired ng pamosong Aurora Borealis ang Symphony of Lights. Namangha ang mga manunood sa iba't ibang kulay ng mga ilaw na tila sumasayaw kasabay ng saliw ng Christmas songs. Umaasa ang Paway Tourism Office na lalo pang dadami ang mga bisita at turista na dadalaw sa kanilang makasaysayang bayan. Magtatagal ang Joyful Symphony of Lights hanggang January 2025. Nagliwanag naman ang gusali at buong paligid ng lumang Kapitolyo sa Nueva Ecija dahil sa kanilang temang White Christmas. May karuwahe na hila-hila ng reindeers ni Santa Claus at snowman na may background na snow na tila nakarating ka ng North Pole. At syempre, hindi mawawala ang giant Christmas tree at ang Belen. Maging ang Freedom Park sa harap ng Kapitolyo na balot din ng naggagandahang ilaw kaya enjoy na enjoy sa pamamasyal ang lahat. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang isang 32 taong gulang na lalaki sa Calasiao, Pangasinan dahil sa kasong attempted homicide. Naresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng mga pulis sa kanyang bahay sa Barangay Bued sa parehong bayan. May bail bond na 36,000 pesos ang akusado batay sa kautusan ng korte. Sinubukang kuhanan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ng pahayag ang akusado pero tumanggi siyang magsalita. Yung biktima po from here sa Calasiao rin po kung saan nabugbog po na nasaktan. Yun ang akusasyon ng ating biktima. Nasabat ng mga otoridad ang van na ito lulan ang tinatayang 1.3 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo habang nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint sa San Antonio, Zaragoza Road sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija, bandang alas 2:45 ng hapon nitong Sabado, November 30. Ayon sa pulisya, galing ang van na minamaneho ng isang 42 anyos na lalaki mula sa bayan ng La Paz, Tarlac at dadalhin sana sa bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija nang masabat ito ng mga otoridad. Dahil kahina-hinala ang sasakyan, ay agad na sinita ng mga pulis ang driver nito at nakita ang kahong-kahong iligal na sigarilyo. Agad na dinala ng mga otoridad sa Zaragoza Police Station ang mga iligal na sigarilyo at sinampa ng kaukulang kaso ang naarestong driver ng van. Samantala, automated counting machine roadshow nagsimula na ngayong araw, December 2, sa Pangasinan. Silipin sa report.
Nagsimula na ngayong December 2 ang Automated Counting Machine o ACM Roadshow sa bansa na layong ipabatid sa bawat botante ang tamang paggamit ng makabagong makina sa pagboto. Ganon din ang karapatan at responsibilidad ng bawat botante. Nagkaroon ng in-person demonstration ng ACM sa Pangasinan Provincial COMELEC Office. Ipinasubok at ipinakita sa mga miyembro ng media ang pagboto gamit ang bagong automated counting machine mula sa Miro Systems. Kasama sa demonstrasyon kung anong inaasahang mangyayari kapag ang isang botante ay nag-undervote, overvote, undershading, overshading at stray mark o may mga guhit sa balota. Sa loob ng 60 araw, mag-iikot ang COMELEC sa iba't ibang lugar para sa malawakang information dissemination para maituro sa bawat botante ang wastong paggamit ng ACM. We are given 60 days na gawin ito. Bawat barangay, other venues, so pupuntahan namin. Sa Dagupan City, uunahin ng COMELEC ang information dissemination sa mga island barangay at maging sa mga far-flung area. Ang target namin is 100% talaga lahat ng barangays mapuntahan. And on top of that, kayo po na mga election stakeholders like media, PNP, DepEd, PPCRB, and pati yung ating mga first-time voters na nasa senior high school, target din po natin yan. Kabilang din sa binigyang diin ng COMELEC ang oras ng pagboto sa 2025 midterm elections. Magkakaroon ng early voting para sa mga buntis, PWD at senior citizen mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga sa May 12, 2025. 7 a.m. hanggang 7 p.m. naman ang voting hour. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang malaking isdang talakitok ang nahuli sa Corimao, Ilocos Norte noong Miyerkules, November 27. Abot sa 14 kilos ang talakitok. Buhay pa ito at gumagalaw pa ang huso. Dahil sa bigat, hinila na lang ito ng nakahuli. Ayon sa mga maing isda, marami umano ang nahuling isda ngayong pumasok na ang amihan season. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakaisang panalo na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Pinangunahan ni reigning MVP Clint Escamis ang Cardinals sa kanyang 30 points performance. Natapos ang Game 1 laban sa Benil Blazers sa score na 84-73. Isang panalo na lang ang Cardinals na ang magiging kampyon ngayong season. Mapapanood naman ang Game 2 sa Linggo, December 7, alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Makukulay na Christmas display na swak sa mga chikiting atraksyon sa Provincial Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Tunghayan sa report. Christmas is in the air na sa Capitol Complex sa probinsya ng Pangasinan. Mas lalo pang nagningning ang Capitol Complex matapos sunod-sunod na pailawan ang mga Christmas attraction mula sa bilen sa harap ng Kapitolyo na sinundan ng pagpapailaw sa giant white Christmas tree na napalamutian na naglalakihang Christmas decoration at kumukuti-kutitap ng mga pailaw at ang mga naglalakihang parol at Christmas display sa palibot ng Kapitolyo. Kakaiba, napakaganda at lahat ay masaya dito sa Lingayen ngayon at hindi lang ang Lingayen, pati na ang buong Pangasinan. Tema ngayong taon sa Christmas celebration sa Pangasinan ang Paskong ang Galing Bida ang Mga Chikiting. It's always special, pero ngayon kasi we highlighted yung mga kabataan at yung mga bata, mga chikiting natin. So parang it's an inspiration that several or all of the things that we're doing are for the children and the next generation. Atraksyon din sa Capitol Complex ang mga nagagandahang Christmas Village sa iba't ibang gusali sa Capitol Complex, gaya ng Candyland-inspired na Christmas Village. Tiyak ding mag-e-enjoy ang mga chikiting sa Disney Princess-inspired Christmas Village at maging sa mga iconic cartoon character-inspired Christmas Village. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 23 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.